Tayo'y manalangin sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Magandang umaga mga bata! Ako si Binibining Kirby Galera, ang inyong magiging guro sa araw na ito. Kay Binibining Sekretarya, maaari bang itala mga lumiban sa klaseng ito? Bago tayo magsimula, may ipapagawa muna ako sa inyo. Una, ayusin muna ang sarili. Pangalawa, ngumiti ng napakaganda. Pangatlo, tapikin ang katabi at sabihin, napakaganda o napakagwapong mo ngayong araw. Narito ang ating mga layunin. Una, natutukoy ang kahulugan ng alamat. Ikalawa, naibabahagi ang mga pangyayari sa kwentong pinagmulan ng lugar. Pangatlo, napapahalagahan ang alamat sa pamamagitan ng pagsaliksik at pag-alam sa mga kwento nito. May tanong ako, pamilyar ba kayo sa inyong mga lugar? Okay, kung gayon, maaari bang isalaysay kung ano ang nangyayari sa inyong kalikasan? Okay, maraming nagtatanim dito at iba pa. Ngayon, isalaysay niyo naman sa akin kung alam niyo ang kwentong pinagmulan ng inyong mga lugar. May nakakaalam ba? So, wala. So, ngayon, malalaman natin kung ano nga ba ang pinagmulan ng ating mga lugar. So, kahapon ay tinalakay natin ang tungkol sa maikling kwento. Ano nga ba ang maikling kwento, class? Yes, Binibining Kylie? So, ito yung maiksing salaysay hinggil sa isang mahalagang pangyayari na kinasasangkutan ng isang tauhan at isang kakintalan o impresyon lamang. Ito ay masining na anyo ng panitikan. Magaling, mahusay, Kylie. So, mamaya, may matutunghayan o mababasa natin na mga salita. So, isa na rito ang salitang salamangkero. So, ano nga ba ang salitang salamangkero? May nakakaalam ba? Okay, ang salitang salamangkero ay isang tao na may mahika. So, ito ay yung mga taong may kakaibang kapangyarihan. Hindi katulad ng mga gobyerno na may kapangyarihan. Hindi katulad nun. Ito ay kakaibang kapangyarihan. Ang sunod ay dato. So, alam niyo ba kung ano ang dato? Okay, ang dato ay isang kataasang pinuno. So, ibig sabihin, katapat nito ang hari, ang presidente o namumuno sa isang grupo o pangkat. So, may mga larawan ako dito na inihanda para sa inyo. Ito'y inyong pagmasdan ng maigi. So, kilalanin ang iba't ibang mga tanawin na sikat sa ating bansa. Pagmasdan ang kagandahan ng bawat isa. So, pagkatapos ay tatanungin ko para sa inyo, alam nyo ba kung saan nanggaling ang mga pinanggalingan ng mga pangalan nila? So, marahil ay hindi. Ngunit, maaari na tayong mag-search sa internet, tayo mag-explore sa internet upang malaman natin ang pinagmulan ng mga larawang ito. So, ito yung mga larawan, pagmasdan natin. So, alam nyo na ba kung ano ang pag-uusapan natin sa araw na ito? Yes, Patrick? Okay, yung mga kwentong pinagmulan o mga kwentong bayan. Ano pa? Kenneth? Tama! Mahusay! Ang pag-uusapan natin sa araw na ito ay tungkol sa alamat.
gabay na tanong. Una, sino ang mga tauhan sa kwento? Ikalawa, ano ang kanilang katangian? Ikatlo, ano ang nais parating ng alamat tungkol sa kalikasan o kultura? Ikaapat, ano ang ipinapakita ng alamat tungkol sa pananaw ng tao sa kalikasan? Ikalima, anong mga aral ang nais ituro ng alamat sa mga mambabasa o tagapakinig? So mamaya, sasagutin natin ito pagkatapos natin panoorin ang alamat ng Bundok Pinatubo. Isang magandang araw. Nais mo bang makarinig ng isang alamat? Halina't pakinggan. Ano nga ba ang alamat ng Bulkang Pinatubo? Lungkot na nakapanungaw ang dato. Nakatuon ang mga paningin sa bughaw na kabundukan. Nakakunot ang noo at pikom ang mga labi. Nagbuntong hininga ng malalim. Malungkot na naman kayo, mahal na dato. Narinig niya sa may likuran. Bumaling ang dato. Nagtanong ang mga mata ni Tandang Limay. Isa ito sa bumubuo sa tinatawag na konseho ng matanda. Ikaw pala, nalulungkot nga ako, Tandang Limay. Naalala ko ang aking kabataan. At nagbuntong hininga na naman ang dato. Humawak siya sa palababaan ng bintana. Nakikita mo ba ang bundok na iyon? Nagtaas ng paningin ang dato. Oo, aking dato. Ngunit ano ang kinalaman niyon sa inyong kalungkutan? Tanong ni Tandang Limay. Napag-usapan na ng konseho ng matatanda ang napapansin nilang pagkamalungkutin ng dato. Siya ang naatasan na magsiyasat tungkol dito. Doon ako sa mga bundok na iyon, laging nangangaso. Natatandang marahil na malimit akong mag-uwi ng baboy ramo at usa sa aking ama at mahal sa buhay. Opo, kayo mahal na dato ang kinikilalang pinakamagaling sa pana noon. Napakabantog sa ibang kaharian ang inyong katangian sa pangangaso. Sang-ayon ni Tandang Limay. Iyan ang suliranin ko ngayon. Para bang gustong-gusto kong magawa uli ang mga bagay na iyon. Ngunit napakatanda ko na upang pagbalikan ang kabundugang iyon. Napakalayo na ang mga puok na iyon para sa mahina kong katawan. At muling nagbuntong ang dato. Hindi na nga ninyo makakayanan ang paglalakbay ng malayo. Ngunit maaari naman kayo magkaroon ng ibang libangan. Pasimula ni Tandang Limay. Bahagi na ng aking buhay ang pangangaso. Hindi na rin ako makakadarama ng kasiyahan kung iba ang aking magiging aliwan. Malungkot na umiling ang dato. Naging usap-usapan sa buong kaharian ang suliranin ng dato. Nabalitaan rin sa ilang bayan ang pagkamalungkutin ng pinuno ng Masinlok. Makalipas ang ilang araw, dumating sa palasyo ang isang salamangkero. Matanda na siya at mabalagsik ang muka. Malaki ang paghahangad niya sa kamay ng prinsesa, si Prinsesa Alindaya. Ngunit malaki rin ang pag-ayaw ni prinsesa sa kanya. Nagbigay ng kaukulang paggalang ang panauhim. May magandang panukala ako tungkol sa inyong suliranin kung inyong babarapatin, mahal na dato. Saad ng salamangkero. Sabihin mo, matanda akong magbayad sa iyong kapaguran. Ang sabi ng dato. Magpapatubo ako ng isang bundok sa kapatagan ng Masinlok na malapit sa inyong palasyo para sa inyong pangangaso. Ipakasal lamang ninyo sa akin si Prinsesa Alindaya. Pahayag ng panauhin. Kung matutupan mo ang iyong sinabi, ay ibibigay ko sa iyo ang kamay ng aking anak. Mabilis na pasya ng dato. Madaling kumuha ng isang maliit na batong buhay ang salamangkero. Ito'y parang isang batong mutya. Itinanim niya itong tila isang binhi ng halaman. Bigla-biglang sumipot sa pinagtamnan ang isang maliit na puno. Tumaas ng tumaas iyon, lumaki ng lumaki hanggang sa maging isang bundok. Aba, anong laking bundok? Di ba iyan ang tumubo sa itinanim na baton mutya ng salamangkero? Paksa ng usapan ng mga tao. Samantala, sa palasyo, iniluhang gayon na lamang ni Prinsesa Alindaya ang naging pasya ng kanyang ama. Ipinagdamdam niya ng labis na tila siya ay ikakasal na lamang sa isang salamangkero at tila isang kalakal na ipinagpalit lamang sa isang bundok. Laging lumuluha ang magandang prinsesa. Nagkaroon siya ng karamdaman
Naging malubha ang kanyang sakit. Dumating ang araw na itinakda ng dato sa pagkuha sa kanya ng salamangkero. Ikinalulungkot ko na hindi ko mapapasama sa iyo ang aking anak. May sakit ang mahal na prinsesa. Magbalik ka sa ibang araw. Saad ng dato sa salamangkero. Umuwing masamang-masama ang loob ng salamangkero. Galit na galit sa dato. Ipinalagay niyang gusto nang sumira sa usapan ang dato. Nagulong gayon na lamang ang kanyang loob. Lagi niyang naiisip si Prinsesa Alindaya at ang kanyang kabiguan. Hindi niya napansing palaki ng palaki ang bundok. Ito'y kanyang nakaligtaan. Mahal na dato, halos natatakpan na po ng bundok ang inyong kapatakan. Malapit na pong pumangga ang bundok sa tabing dagat. Wala na pong matitirhan ang mga tao. Sumbong ng matatanda sa dato. Hulihin na yun din ang salamangkero. Putulan siya ng ulo. Lubhang nakapipinsala sa kaharian ang bundok na pinatubo niya. Mabalasik na utos ng hari. Natakot siya sa maaaring mangyari sa kaharian. Natakot siya sa maaaring mangyari sa kaharian. Namatay ang salamangkero, ngunit patuloy pa rin sa paglaki ang bundok. Araw-araw ay pataas ito ng pataas na lalong ikinababahala ng mga tao. Walang maisipang gawin ang dato. Palubha ng palubha ang suliranin. Nakaabot ang balita hanggang sa malalayong kaharian. Nakarating iyon sa pandinig ni Prinsipe Malakas ng Pangasinan. May bali-balita, taglay ni Prinsipe Malakas ang makisig na pangangatawan at kabutihang loob. Agad siyang naglakbay patungong sa Masinloc. Humarap sa dato ang matikas na prinsipe. Nakalaan sa inyo ang aking paglilingkod, mahal na dato. Magalang na badya ng prinsipe. Nakalaan na kong magbigay ng kaukulang gantimpala. Humiling ka lang sa akin ng kahit na anong bagay kapag nagtagumpay ka. Lunasan mo ang suliranin ng kaharian, prinsipe ng Pangasinan. Pahayag ng dato. Wala po akong hinihiling na kahit na anong gantimpala, aking dato. Tayo na po sa labas. Samantala, si Alindaya noon ay magaling na. Naganyak ang tingin sa panauhin. Sumilip siya sa siwang ng pintuan. Malakas na malakas ang itlap ng puso ng dalaga. Nanaog ang dato, pati ang prinsipe. Madali nilang sinapit ang paanan ng bundok. Sa isang kisap mata, binunot ng prinsipe ang bundok. Parang pagbunot lamang ng isang maliit na punong kahoy. Pinatong niya iyon sa kanyang balikat at mabilis siyang humakbang na papalayo at inihagis ang bundok sa lugar na kinaroroon ng tungal. Bumalik ang prinsipe at ang dato sa palasyo sa gitna ng pagbubunyi ng mga tao. Galak na galak ang kaharian. Pagdating sa palasyo, niyakap ng dato ang prinsipe. Iniutos niya na ang malaking pagdiriwang ay para sa karangalan ng prinsipe noong gabing iyon. Gabi ng kasiyahan, nagsasayaw noon ang prinsesa pagkat nahilingan ng amang dato. Walang alis ang tingin ng prinsipe sa magandang mananayaw. Nabatubalan siya sa magandang prinsesa. Walang humpay ang palakpak ng prinsipe matapos ang pagsasayaw nito. Kiming umupo ang prinsesa sa tabi ng dato. Siya'y tahimik na nakatungo. Ang aking anak, si Prinsesa Alindaya, mahal na prinsipe. Nakangiting pagpapakilala ng dato. Yumukod ang prinsipe at ang prinsesa na may nagkukol ng matamis na ngiti. Walang alis ang paningin ni Prinsipe Malakas sa dalaga. Hindi matagalan ng prinsesa ang kabigha-bighaniding titig ng prinsipe. May sasabihin ka, Prinsipe Malakas? Tanong ng hari upang basagin ang katahimikan ng dalawa. Hinihiling ko po sana ang pahintulot na makausap ang inyong mahal na prinsesa. Mahal na dato. Ang hiling ni Prinsipe Malakas. Ang kaharian ang mabibigay ko. Sang-ayon ng dato. Hindi nagtagal at nasaksihan sa bayan na Masinloc ang marangyang kasal ni na Prinsesa Alindaya at Prinsipe ng Pangasinan. Nagsaya ang kaharian sa loob ng 6 na araw. Samantala, ang guwang na nilikha ng pagkabunot sa bundok ay napuno ng tubig. Ito'y naging isang lawa. Naging maganda at matulain ang lawang ito na tinawag ng mga tao na lawa ni Alindaya sapagkat nagpapagunita ng kagandahan ng prinsesa at ng pag-ibig niya
siyang dahilan sa pagkakaroon ng bundok na pinatubo. So, iyan ang alamat ng bundok pinatubo. Ngayon, sasagutan na natin ang mga gabay na tanong. Una, sino ang mga tauhan sa kwento? Tama, magaling. Si Prinsesa Alindaya. Sino pa? Mahusay. Si Prinsipe Malakas. Sino pa? Yes? Yes, ang dato. Sino pa? At ang salamangkero, napakahusay. Talaga namang nakinig kayo kanina. Ano naman ang kanilang mga katangian? Okay, ang dato ay isang malungkot na lalaki at siya'y mapagmahal sa kaniyang anak. Ano pa? Paano naman ang salamangkero? So, ang salamangkero ay may masamang hangarin na pagmamahal kay Prinsesa Alindaya. O, si Prinsesa Alindaya naman. Yes, mahusay. Si Prinsesa Alindaya ay isang babaeng nagkaroon ng karamdaman, ngunit siya'y mapagmahal, katulad ng kaniyang ama. So, si Prinsipe Malakas. Okay, si Prinsipe Malakas ay talaga namang nagpakita ng kanyang lakas na sukuin ang kaguluhan sa kaharian ng Masinloc. Katlo, ano ang nais iparating ng alamat tungkol sa kalikasan o kultura? So, ang gustong iparating ng alamat ay dapat huwag tayong mapanakit sa kalikasan, dapat alagaan natin ito. So, ikaapat, ano ang ipinapakita ng alamat tungkol sa pananaw ng tao sa kalikasan? Okay, yes? Mahusay ang pinapakita ng alamat tungkol sa ating pananaw bilang tao ay dapat huwag tayong maghangad ng maghangad dahil minsan ang paghangad ng marami ay hindi nakakatutulong sa ating pamumuhay. Kalima, anong mga aral ang nais ituro ng alamat sa mga mambabasa o tagapakinig? Yes? Okay, ang nais iparating ng alamat sa mambabasa ay dapat huwag tayong mapanakit sa ating kalikasan. Dapat alagaan natin, pahalagahan natin dahil mahalaga ito sa ating pamumuhay, lalong-lalo na ito'y nagbibigay ng pagkain natin at iba pang mga kailangan natin sa araw-araw. Para sa inyong gawain, panuto, gamit ang story map, ibigay ang pagkasunod-sunod ng kwento mula sa alamat ng bundok pinatubo. So, gagawin nyo ito ng 3 minuto hanggang 5 minuto. Ngayon, sa ginawa niyong story map, ay ipaliwanag ngayon sa harapan ang ginawa ninyong gawain. So, isang representative kada grupo. Kanina ay nakapanood na tayo ng isang halimbawa ng alamat. Ngayon, tutukuyin natin kung ano nga bang alamat at kahalagan nito sa ating panitikan. So, narito ang kahulugan. Ang alamat ay isang uri ng kwentong bayan at panitikan na nagsasalaysay ng mga pinagmulan ng mga bagay-bagay sa daigdig. Bagamat karaniwan ng sinasabi bilang totoo na mga kwento, ang mga alamat ay kadalasang naglalaman ng mga supernatural, kakaiba o napaka-posibleng elemento. So, ang alamat ay mahalaga sa panitikan dahil sa mga sumusunod. Una, pagpapanatili ng kultura at tradisyon. So, pinapanatili ang kultura ng isang bayan at tradisyon dahil dito nga naisasalaysay ang mga pinagmulan ng ating mga lugar. So, pagpapalawak ng imahinasyon. So, mas lumalawak pa ang ating imahinasyon dahil sa mga kwentong sinasabi ng ating mga ninuno o mga matatanda ngayon. So, pagtuturo ng aral at halaga. So, idinidiin tayo sa mga aral at halaga tungkol sa kahalagahan ng pinagmulan ng ating lugar at ating mga kalikasan at mga nasa paligid natin sa araw na ito. Pagkilala sa sariling pagkakakilanlan. So, dito tayo nagmula. Dapat alam natin na pahalagahan ang ating
pagpapayaman ng panitikan. So, mas yumayaman ang ating panitikan dahil sa mga kwentong bayan, dahil sa mga kwentong ang alam natin ay hindi totoo, ngunit nakatutulong ito sa pagpapaunlad ng ating panitikan. Sa kabuuan, ang alamat ay hindi lamang isang simpleng kwento, kundi isang mahalagang bahagi ng ating pambansang identidad at kasaysayan. Ito ay isang makapangyarihang kasangkapan sa pagpapasa ng karunungan at pagpapalaganap ng kultura. Ang araling alamat ay isang mahalagang bahagi ng pag-aaral ng panitikan sa Pilipinas. Ang mga alamat ay kwentong bayan na nagpapaliwanag ng pinagmulan ng mga bagay-bagay, mga pangalan ng lugar o mga pangyayari. Sa pag-aaral ng alamat, natuto ang mga estudyante ng kasaysayan, kultura at panitikan ng kanilang bayan at napapalawak ang kanilang pag-unawa sa mga bagay-bagay sa kanilang kapaligiran. So, para sa inyong gawain, may larawan ako rito. Gusto kong gumawa kayo ng sarili ninyong mga kwento tungkol sa prutas na durian. Gumawa kayo ng isang alamat nito para sa inyo. So, isulat ito sa isang buong papel at ipasa sa susunod nating pagkikita. Para sukatin ang inyong kaalaman, panuto, ibigay ang 5 kahalagahan ng alamat at tukuyin ang bawat isa. Isulat ito sa buong papel at ipasa sa susunod nating pagkikita. Para sa inyong takdang aralin, magtanong o magsaliksik tungkol sa alamat ng inyong mga lugar. Alamin kung ano nga ba o saan nga ba nanggaling ang pangalan ng mga ito. Isulat ito sa isang buong papel at ipasa sa susunod nating pagkikita. Muli ako si Binibining Galera, ang inyong guro sa araw na ito. Paalam!